Good morning sa inyong lahat. Ito na po ang ating update sa ating mini poultry farm. Naiload na po natin ang ating 576 na RTL. Kung mapapanood nyo sa last na upload ko ay wala pa itong laman at kakalaman lang po natin. Ayan, so far healthy naman, looks healthy naman yung ating mga RTL. Total of 576 at dun sa ating luma ay meron pang natitira. 50% na ng capacity ng building dahil sa nabagyo. So yan po yung ating lumang housing. Capacity niyan ay 480. So ito yung ating bagong housing. Update lang natin ay nailagay na natin ang ating bagong RTL successfully loaded. Ang ginamit naming feeds sa ngayon ay grower muna at hindi pa kami nag-start ng pailaw para hindi sila mapersang maitlog kung sakali man. Bali grower muna yung aming pinapatuka. Siguro susubukan namin o gagawin namin ay mga 2 weeks muna or 1 week na mag-grower kami. I-observe muna namin tapos gradually magpapalit kami ng layer feed. So sa una, nahihirapan silang tumuka o uminom dito sa ating nipple drinker. So pagdating nila, kailangan mo muna silang i-assist, kailangan mo munang ganyan ang gawin mo para makapagtuka sila o makainom sila ng maayos kasi hindi pa sila sanay sa mga ganyang inuman. So i-assist mo sila. Then sa unang dating niya, hindi muna namin pinakain. Tapos medyo mahina sila kumain that time kasi siguro pagod din siguro sa biyahe at stress. Kaya pinabayaan muna namin sila magdamag at tubig muna. Tubig lang muna ang aming inilagay. Hopefully sana or 3 weeks siguro bago mangitlog ang mga to. Kasi 16 weeks mga ganyan, 20 or 18 weeks mangingitlog sila. Sana sa susunod dito naman tayo magsisimula ulit, another 576. Yan ang update sa ating mini farm. Sa ngayon ang progress namin o ang ginagawa namin ay goat house. Yang banda dyan, meron kaming goat house dyan banda. So ngayon gagawan ulit namin ng bago kasi nanganak ulit yung ating mga kambing. At dito natin ilalagay sa may puno na yan para at least hindi sila maiinitan masyado kasi may puno. Nabibreed din tayo ng kambing. Meron tayong nabili na bower kaso nung baha ay inabot, talagang hindi siya nakaligtas compare sa mga native. Talagang malakas yung resistensya ng mga native. Una bumili ako ng Anglo Nubian na lalaki, tapos hindi na agapan, nagka-diarrhea, ayun, namatay din. Pangalawa, bower, tapos inabot ng baha, namatay din. Pero sa awa ng Diyos nakapalahi pa naman, kaya nanganak ngayon. So kailangan natin magpanibago ng goat house. So sa channel na to, marami tayong i-discuss about sa farming at kung ano-ano pang related sa agriculture or farm. Maganda tong design ng cages niya kasi ang ibang design iisa lang yung nipple drinker which is nasa gitna lang, pero itong design niya ay ang nipple drinker ay nasa gitna. Pwedeng uminom yung isa dito, pwede rin uminom dito, bali dalawa yung magiging access nila. Bali dalawa na, so hindi sila nade-dehydrate dahil dalawa ang kanilang pwedeng inuman. Meron akong hiniwalay kanina, dinala ko dun sa isa kasi medyo pilay siya, kaya yun ang aagapan natin, yung mga mahina, napipilay para maihiwalay agad natin. Kasi yung isa o yung iba ng RTL na yan ay binubuli ng iba.
Kaya nagkakandalagas yung balahibo, nagkakanda pilay-pilay. So dapat din talaga mafokusan. So ayan yung ating lumang building. Kung mapapansin nyo, may mga itlog na yan. Yan. Medyo matatanda na at madudumi na. Ang napoproduce na nila ay jumbo na mga itlog. Kaya ayos na kasi malalaki na. Yan, isa rin sa mga problema ng nipple drinker na to ay tuloy-tuloy na tumutulo. Nababasa sila. Yan, yung dalawa na yan, bagong dating yan kasi hiniwalay namin. Kasi ang iba pilay-pilay, kaya gagamutin muna natin. May mga itlog na yan. Pero subject for culling na tong side na to. Kasi yung itong side na to, wala nang laman. Kasi yan yung bottom na to ay nadali nung baha. 120 heads na manok ang nadali sa akin. But anyway, hawa ng Diyos, may natira pa rin. Out of 500, ito na lang yung natira. At subject for culling na sila. Baka this end of the month or December, as of now 2024 December, ikakal ko na sila kasi almost 2 years na sila. Lugi na din sa patuka at mahina na yung production nila. Pero ayaw ko lang putulin kasi at least nakakapag-produce pa rin sila ng itlog. Ito ang pangit sa ating DIY na battery cage. Medyo naiipon yung itlog sa loob at hindi bumababa agad. Kaya ang nangyayari, nagiging madumi yung itlog. Dagdag trabaho sa mga tao natin. Kaya naiipon siya. Kung i-compare natin dun sa ating battery cage na galvanized, talagang dire-diretso ang gulong ng itlog. Yan, mga naiipon sa loob. Pag naipon sa loob, may tendency mabasag, nabawasan ang production natin at dumudumi. So yun lang sa ngayon.